So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, it's good to be back sa FRBL. Tangin na, shoutout Boss Rayan. Tangin na, ngayon lang ulit ako nakapag-review sa battle na to. So wag ka mag-alala Boss Rayan, reviewin ko yung yung 1-up 5. So, dapat ngayon January yun eh. Pero, urong lang natin sa February. Kasi may mga inaantay rin akong battle. Tsaka, gusto kong maging gusto ko muna maubos yung mga gusto kong panoorin. Kasi may ipon na naman yun eh. So, yun. Urong lang natin sa February. Yung yung 1-up 5. Gusto ko rin ma-review talaga yung 1-up 5. Kasi, feeling ko, maganda yung naging takbo ng tournament na yun. So, yun, looking forward tayo. Kaya shoutout kay Boss Rayan, kay Crime. Shoutout. So ito, default versus Sisik. Tayo na, shoutout kay Sisik. Shoutout sa'yo Sisik. Ikaw nag-request na ito. So thank you kasi ito na naman, no? So, di ko nasabihin kung anong reason, pero thank you. Kasi syempre, pinagkatiwala mo na naman yung battle na to para husgahan ka. So, shoutout sa'yo, Sisik. So, kita-kits tayo sa mga next event, Sisik. So, default debut battle niya. So, first time ko siya mapanood. So, yun. Huwag natin patagalin to. Default versus Sisik. Shoutout kay Sisik na nag-request na ito. Game. Si Default! Pinili niya mauna! Si Sisik, unang ban para kay Sisik, lambat 6, FRBL, let's go! Intro muna. Tangin na hindi pinag-judge si Josh. Kasi kapatid ko daw. Tangin na ka, hindi naman yung bias, kala mo talaga magpipigil. Eto nga eh, tignan mo kapatid niya si Ezekiel. Kamukha mo siya oh. Pero comeback niya to, palakpakan. Yeah. Kasi kakababa lang ng barko. Kasi seaman niyang tanginang injo. Tanginan, dito yung mga grupo Lord Manuel, Kilua. Sino pa? Yan. Kasi kakababa lang ng barko. Kasi seaman niyang tanginang injo na yan. At bago ka muling mag-akyat barko, sisibakin na kita dito pa lang. Kasi di mo ba napapansin na sa akin ka tinapat? Kaya dapat tong magpanik kasi itong marine hinarap sa rock, mararanasan mo Titanic. Okay. Kasi pag sila kumakatay sa ship, mga kalawang ang puta, tinatanggalan nyo. Pero pag ako kumatay sa ship, anak ka ng tupa. Binabalatan ko. Ina-knockout kasi wex ka pa. Malalim at deep kung isasalin. Alaala nung nasa pier ka pa. Marami kang ship na bibilangin. Pero tangin na ganyang mukha, maniniwala kayong seaman? Tangina mo, mukha kang manggagancho tas mabaho ang balat. Yun lang yung kurso niyan tinapos, pero ang bago niyang trabaho ay sasakto at sapat. Masaya na siyang call center agent sa ngayon. At yan ang bago niyang ganap. Tuwang-tuwa maging empleyado sa trabaho ng lahat. Bakit di ka nagbarko? At BPO pinili kahit di mo bet inoffer. Nalibot mo na sana ang mundo. Kaso mas pinili mong mag-PC at maging Internet Explorer. Sayang pinagpaaral ang tindi. Kaya dapat tanggalin. Perpektong halimbawa na di lahat ng may degree may nararating. Kasi bakit? Di mo kayang ipasa yung board exam. Gago. Kahit mag-review ng magdamagan at hindi ka pa bumetik. Ito eksena nung sa exam room to umentry. Umiiyak sa Gedli. Hindi ko na alam, isasagot ko. Gusto ko na umexit. Bobo ka kasi. Ba't ka pa tumesting kung gusto mo na tumalino? Subukan mong umednis. Gago. Kala ng pamilya mo, pupunta ka ng ibang bansa. Ba't ka pumunta sa Concentrix? Pero wala na naman yan sa... Nagiging kupal na si Sisik Sik, nagiging kupal ka na. Influensya to ni Lord Manuel Shout kay Lord Manuel Tsaka kay Kilua. Dalawang yun
Sa BPO! Tangina, ano ba talagang gusto mong trabaho? Yung pamilya mo, umaaray nako. Para kang pokpok na babae, walang tumatagal sa'yo. Para ka rin tigang na lalaki. Kung ano-ano pinasok. Ano ba talaga ang gusto mo, bay? Kahit anong ibigay na occupation, di niya kayang mag-occupy. Pero buti na lang, chinek ko YouTube channel mo. At nalaman kong full-time rider ka na. Ano bang item yan? Ganda repa. Para siya'y masabing nag-focus sa karera ay mas piniling magkarera. Pes tanggapin mo tong mga suntok ko. Pes tanggapin mo tong mga suntok ko na sinlakas ng Tyson's Prime. Kasi palili pa rin ito yung nagmomotor. Absensyo sa cyborg fight, that's alright. Huli kong rider na nakalaban na motor rhyme, Marco Ride. Pero sige, kapatid naman kita sa eksena. Ikaw na mamili kung ride or die. Die! Sige, mag-multi ka na, tanga. Pakita mo sa kanila kung paano mo ko ibaba dyan sa sahig. Pero tandaan nyo na kapag default line, di yan nakakayanig. Walang banat para kay default. Okay. Check muna natin yung ini-edit natin. So, malapit na. Okay. Hindi, gusto ko lang sabihin kay Sisik na yung last na panood ko sa kanya ng live, sa Motus yun eh. Sa Motus yun. Sa yung ano, alam ko yung Supremo Lip Cram. Alam, yun ata yun eh. Wait lang, double check. Ay, wala ata akong ano nun. Wait lang, double check lang natin. Pero feeling ko ayun. Oo nga, wala nga. Wait lang guys. Ay, hindi, sige. Wag natin i-check at baka tumagal tayo. Pero sa pagkakaalam ko, sa ano yun, sa yun eh, yung Supremo Lip Cram, yun yung Sinag 2 ata yun eh. Basta yung huling, di ko na matandaan kung anong event, pero yung huli kong panood kay Sisik up to now na nare-review ko yung mga battles niya. Ang laki ng pinagbago, no? Ang laki ng pinagbago, real talk. Ang laki ng improvement, ang laki nung lalo na sa delivery. Napanood ko rin si Sisik laban kay Critical dito rin sa FRBL. Malakas na siya noon eh. Na para sa akin malakas. Ang ganda na nung ano niya, yung actually yung delivery niya ganito na eh, no? Pero ngayon mas madiin na yung mga punto, mas madiin na yung delivery, mas malakas na yung boses, buo na yung boses, yung composure mas nadi-deliver niya na maayos, mas na-perform niya na maayos yung mga verses niya, yung mga lines niya, sumusugat na yung yung mga punto na sinasabi niya dito, nagiging effective na rin yung mga angles, reference na ginagamit niya. Yun yung mga nakita kong naging improvement ni Sisik sa mga nare-review kong battle sa kanya. So tignan natin sa mga susunod pa, pero sana mas lumakas pa. Sana mas mag-improve pa, no? Kasi yun, real talk, no? Hindi dahil sa tropa, hindi dahil sa bias, no? Men, real talk yung mga past battles mo na napanood ko is medyo laylay, pero yung most of your battle na napanood ko, pataas na yung yung sana sa mga susunod pa mas maging mas malakas pa. So ayun, lalo kung sasali ka sa mga tournament, especially pedestal, kung sasali ka man sa kung plano mo kung plano mo po sumali ng pedestal, I think yung ganitong performance kulang pa to. So alam mo naman kung sino-sino yung mga halimaw sa pedestal kapag sumali yung mga yon, 'di ba? So ayun, real shit. Kung ganitong performance lang yung balak mong idalhin sa pedestal, feel ko kulang pa to, no? Kaya mas galingan mo pa sa mga susunod. So yun lang naman yung masasabi ko sa round 1 is yun, masyadong nag-improve na, no? Mas kumokonekta na. Lalo yung laban niya kay Cynical. Para sa akin, sa kanya yun, no? Kung sa mga hindi pa nakapanood ng laban ni Sisik kay Cynical, kaya na panoorin nyo yun, tas i-judge nyo rin kung kanino
yung magiging boto niya. Pero para sa akin, kay Sisik yung battle na yun. Props kay Cynical. Walang di ko disregard yung performance ni Cynical lang, pero para sa akin kay Sisik yun. So yun, kung ano yung performance ni Sisik dun sa laban niya kay Cynical, ganito yung actually mas malakas pa nga yung kay yung performance ni Sisik dun kay Cynical kaysa dito Kaya looking forward pa ako sa 2 and 3 ni Sisik. Pero yun, yung mga angles references na ginagamit niya dito, yung delivery, yung composure, yung overall performance, approve para sa akin yan. So yun, default, pakinggan natin. So I'm not saying na hindi kayang talunin default yung round 1 ni Sisik. Beatable pa rin naman yon. Any rounds, no, beatable. Isang magandang landing, isang magandang setup, haymakers, punchline lang, siguro dikit-dikit na gano'n, kayang-kayang talunin default yung Sisik doon, no? I'm not saying na unbeatable yung round 1 ni Sisik. Malakas yon, pero beatable pa rin yon, no? Any rounds is beatable, di ba? So game, let's go! Yo, game! Game! Di daw ako nakapagbarko. Grabe di ko kailangan mag-board exam, may backer ako. Inan to, 2 minutes lang, tropa. Sa palakpakan, kotang-kota. Paanong di dadami yung oras sobra-sobra? Ha? At bago pa bumanat, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng rapper na may battle, bro. Maraming salamat sa pagtanggap kahit di ko kilala organizer nyo. Ikaw dapat tong magpasalamat. Mag-thank you, men, aba. Dati-rati undercard lang, ngayon pa main event ka na. Kasi unang sabak ko sa flood, para makarating binabangka. Di malulunod to pagkat, mga pating dinadakma. Aking galing dinawala, pag may praning dinadala. Taga-Mandalu yung kalaban mo, sanay kaming binabaha. Ha? Walang kwenta tong kalaban. Gusto mag-trending siya. Ang pangit ng pangalan, di na ma-e-edit pa, Sisik, tang inang yan. Goddammit ha, puta epic ka. Naging sick ka lang naman kasi yung rap na tuklasan nung pandemic na. Diba? Totoo naman, ginawa nyo lang libangan. Kung wala pang 24 bars at distrakan, mga kantang nagsikatan, hanggang ngayon panigurado nagbabantay ka ng tindahan. Rap name pa lang, halatang baduy na, lintik. Pangalan niya, Sisik, ano yan? With egg? Nice. Ilan to? Okay, basag, di ba? So sabi ko sa inyo malakas yung round 1 ni Sisik, pero hindi ko sinasabi na na unbeatable yon. So yun, kumokonekta na sa default dito, okay yung basag niya dun sa pangalan ni Sisik na ginawa niyang Sisik with egg. Okay yon. So siguro iilan pa kaya niyang baliktarin yung round na to. Pwede ba, boss? Pangalan niya, Sisik, ano yan? With egg? Ilan to? Pwede ba, boss? Mga banat mo, generic halos. Di ka friendly tapos mukhang anemic na 20 anyos. Ganito itsura pag natuto mag-rap si Eric Santos. Ito ba crowd fade dyan? Puta cloud chase yan. Bumaba pa ako ng pulo para lang itapat sa mountain man. At triangulo, nahihibang ba to? May Spotify na bro, bakit nasa CD kanta nyo? Gago. Huwag kang feeling, hay nako, hindi na libre magdamo. Pinakamalaking achievement na tamo nung nagka-TV Plus kayo. Ano, panay mema lang ba ako? Walang tema na bago. Gago, isa ka sa mga bumili ng antena ni Saito. Okay. Tanong, mananalo pa... Sorry, tawa ko doon. Sorry. Ako lang yung natawa doon, pero props doon sa linya na yun. Ano, panay mema lang ba ako? Walang tema na bago. Gago, isa ka sa mga bumili ng antena ni Saito. Tanong, mananalo pa ba yan? Oo, kung may halong dayaan. Kahit sa pinakadesperadong paraan ako'y malabong kabahan. Pinatay ko na yung kardo, bakit may probinsyano na naman?
Tol, kung rap battle ay pistahan, sa handaan, kumpleto talaga. May adobo, dinakdakan, mechado at iba. Kung lutuin man yung laban ay gisado, tang ina. Di mo na kailangan maglechon, binaboy na kita. Oh, nasabi ko na yan. Di na para magulat ka pa dyan. Sinadya kong i-recycle yung bars, total basura ka naman. Oh, nasa na yung angas? Bakit naging maamo na yan? Kalat ba yung bara, di malaman kung san? Huwag ka mag-alala, nasa round 1 pa lang, di ko pa inaangguluhan. Time. Alam ba natin? Tang ina, durog. Props dun, pre. Default. Gago, sobrang linaw. Sa kanya yon, tol. So, pasensya na kay Sisik. Sabi ko sa inyo eh. Patunay na yan, tropa yan si Sisik. Nakakausap ko yan kada baba ko ng event. Photos, flip top. Kakausap kami, nagkaka-appearan. So, kaibigan, tropa. Pero, tangina, ayoko maging bias sa channel natin. Pero yung round 1 kay default yon, kay default ko bibigay yon. Kagi, nagulat ako sa first time ko siya mapanood. At hindi ko alam kung anong dalang ano yung merong estilo siyang dala. Ang ganda ng latag. Ang ganda ng latag, men. Ang ganda ng latag. Ang ganda nung sobrang kalma. Yun, alam mo yun, yung performance niya nagko-complement kung ano yung iniispit niyang lines, no? Kung kalmado, ganun din yung gestures niya. Kung may jokes, ganun din yung tono, no? Ang ganda, as real talk, ang gustuhan ko yun. Sobrang nagko-complement yung gestures sa performance, sa lines, sa jokes, sa punchline, sa references. Ang galing. So, parang ngayon lang ako ulit nakakita ng ganitong performance, no, sa underground na league. Sa mga debutants, ha. Hindi ko sinasabi yung mga established na, hindi ko sinasabi yung mga na-review ko na. Katulad nung na-review ko kanina, which is uploaded yun kagabi, yung Senseiya vs Kulas. So first time, I think sa pagkakalam ko, first time ko mapanood si Kulas eh. So hindi naging ganun yung impression ko dun eh. Pero kay default, first time ko siya mapanood, iba yung impression na binigay niya sa akin. Galing, real talk. Nagustuhan ko yung performance ni Default. Tsaka yung boses niya, men. Sobrang kalmado pero pasok talaga sa yung mga verses kay Sisik eh. Lalo na yung actually dun nag-umpisa eh. Dun nakuha ni Default yung momentum eh. Yung pangalan, Sisik, with egg. Tapos yung pandemic, natutunan lang yung rapper ng pandemic, ginawang libangan. So, 'di ba? Mas marami ring quotable si Default dito. So, pasensya na kay Sisik, pero yung round 1 kay Default 'yon. 9-8 Default. So, round 2 bawi Sisik, pucha. Gandang laban 'to. Sisik, let's go! Tangina mga reference yan, Sisik, Bond, Lechon, tangina mo bonding kayo, no? Kaya ang taba mo eh. Tapos nasa CD daw yung music naming Triangulo. Kala mo talaga naka-i-impress. Tangina yung music video nyo nga nasa VHS. Tingin mo eh, no? Gago. Pero sige, round 2. Isa daw siya sa Mandaluyong Okay ulitin ko lang. Hindi ko nabanggit eh. Hindi ko pala nabanggit. Isa rin sa mga bumasag sa estilo ni Sisik dito yung mga jokes, no? Yung mga underrated jokes ni Default. Ayun nga, yung Sisik with egg, yung isa ka sa mga bumili ng antena kay Saito, tawa ko doon. So, isa yon sa mga masasabi kong sumira sa performance ni Sisik sa round 1. Kasi si Default, ang dami niyang pinakitang style din. Si Sisik medyo nag-focus siya sa mga mga seryoso, sa mga punchlines, diba? So, yun. Kay Default talaga yung round 1. Pasensya na Sik, pero bawi 2 and 3. sa VHS. Kingina mo eh, no? Pero sige, round 2. Game. Isa daw siya sa Mandaluyong Pride. Kala mo talaga lahing human.
Pag nababanggit yung Mandaluyong Pride, ang naaalala namin, Suman. Di ba, Karisma? O bakit? Kapag nababanggit yung Manda, maririnig nyo ba yung rap name niya, men? Pag naririnig yung Manda, ang naaalala ay Floodway pa rin. Masyadong napag-iwanan yung pulo. Okay. Kasi mga... Si Manda Baliw, no? So, sa mga hindi nakakilala kay Manda Baliw, finalist siya ng unang 1-up. So, kalaban niya si Raffian doon. Diba? So, Raffian ang nagkampiyon sa unang 1-up din of semifinalist ulit. Finalist si Manda Baliw. So, yun. So, halos lahat ng hindi. Yung 4 na kampiyon ng FRBL is nasa flip top na. Baka di nyo napapansin, no? Raffian, 1-up champ, nasa flip top na. Then, Season 2 1-up, Dave Denver, nasa flip top na rin. 'Di ba? So, kilala niyo naman siguro si Dave. May laban siya sa second site 13. May laban siya nung second site 13 pero hindi pa na-upload. Si Lord Manuel, uploaded na yung battle niya kay Pilos. So, siya yung pangatlong kampiyon naman ng ng 1-up. Then, pang-apat si Joss. So, for sure naman kilala niyo si Joss. 'Di ba? So, yung pang-5 si Trev, wala pa siya. So, siguro this year, kung may ulit tryouts, no? Looking forward naman ako kay Trev, pero di ko pa siya napapanood. So, ayun. 'Di ba? So, then sa mga finalist naman, Manda Baliw, sa season 2 si Chanel, di ko alam kung nagbalik ulit battle rap si Chanel. Sa round 3 naman si R-Zone, which is nasa flip top na rin si R-Zone, 'di ba? 1 minutes. Ilang 1 minutes si R-Zone, dalawa. Tapos, pang-4, Kilua. So, wala pa si Kilua. So, silang dalawa pa ang wala pa sa flip. Si Chanel tsaka si Kilua. So, yun. Pag naririnig yung Manda, ang naaalala ay Floodway pa rin. Masyadong napag-iwanan yung pulo. Kasi mga estilo nyo, galing pa last year na hindi nyo agad natutunan pag-upload. Mga student of the game na palaging may backload, sarap dukutin ng pupil, hugutin, tila nagpapahabal lang ng tripod. At mata na lang ang babalik sa pulo na tinuturing nyo na island. Proud pulo, dugot yan. Yun ang tinuturing nyan, dream world. Isa na namang pulupukyutan. Tangina nyo mga B-word. Bitch! Pinatay ko na si Critical, yung isang pulutang nauna sa'yo. Sige, dumayo lang kayo dito mga bitch kung gusto nyong mabura kayo. Pero kahit wala ka sa dalampasigan, napapalibutan ka pa rin ng tubig. Bahang nasa liblib. Kundi man leptos ang abutin, magkakadaga ka sa dibdib. Kasi ano bang gagawin ng clown o komedyante? Kapag sumentro, demonyo pinapalabas namin dito. Sa'yo Kuneho, kasi siya'y nakilala sa kanilang liga bilang Joker. Tamod ng pinuno. Yan ay hinimay ko. Siya'y nagmarkang puti ni Shernan. Vitiligo kay Shernan ang galing yung foundation. Litaw yung binigay. Galing yon. So, maangat yung performance level ni Sisik dito, ha. Yan ay hinimay ko. Siya'y nagmarkang puti ni Shernan. Vitiligo kay Shernan ang galing yung foundation. Litaw yung binigay chong. Si Shernan yung OG na nobela. Ikaw yung simplified form. Tangina no? Galing! Yung mga MC ng pulo, tamod ni Shernan. Tapos mga MC ng motos, tamod ni Emzite. Tangina nyo mga wek sa low end. Habang kaming mga Floodway represent, never ginaya si Rhea na todeng. Tama! Pero sige, total na pag-usapan yung Motus, Pulo, sa Floodway. Pag-usapan natin yung sinasabi nilang Trinity ng underground battle. Okay, sige, go. Motus daw yung top 1, tas top 2 daw yung Floodway, at top 3 daw yung Pulo! Top 3 yung Pulo? May sapak ka ba, bro? Kung di lang nag-i-exist yung Trinity, dapat pang-4 pa kayo kasi malalakas sa inyo.
Kasi yung malalakas sa inyo, mga produkto pa ni Tulala. Dahil sa kanila kung ba't kayo pasok sa top 3 ang tibay. Kundi dahil sa mga taga-ingay likha, di kayo makakalikha ng ingay. Tangina no? Si Andros nasa flip top na. Tapos tinalo lang ni Ming. Si Siray munang champion ng pulo, tas si Tulala pa yung pinaka-pinansin. Kasi kayo yung mga tarantado at weak. Mga gagong sampid, wala kaming mapapala sa inyo. Mga walang patong at tip. Pero sige, pasok na kayo sa Trinity. Total dyan lang kayo lalong astig. Motos yung Father, kami Holy Spirit at puluwang son of a bitch. Bitch! Tang ina mo, Sik! Utang ina, ayun ang malakas. Utang inang anggulo yan. Exciting yung angulo kaya tangan pinakinggan ko talaga ang ganda nun yung Motus, FRBL, Pulo. So alam naman natin, actually yun nga yung mga platform, rap battle platform na nire-review natin no. Sila talaga yung masasabi nating ayun yung tama naman sinabi ni ni Sisik no. Mga parang top 3 underground battle leagues no, rap battle leagues, 'di ba? I agree. Pero tangina kung paano siya naging creative sa tatlong liga na 'yon. Wow. No, wow 'yon para sa akin. Galing noon. Di na para i-elaborate pa pero yung buong schema about dun sa FRBL Motus Pulo, yung buong schema na yun, what the fuck, solid yon, ganda nun, no? Grabe yung second half ni Sisik dito, ang lakas. Gusto ko rin yung first half niya, may ibang may ibang mga punchlines doon na nagustuhan ko. Di ko na masyadong maalala yung mga ibang punchlines ni Sisik sa round 2 ay sa first half kasi pinakatumatak sa akin kung paano niya ginawang creative yung tatlong liga. Galing nun. So putang ina. Sana hinabaan pa ni Sisik yun no? Sana buong round 3 ginanon niya no. Pero props doon, creative, siniksik niya sa ilang mga linya lang tapos andun agad yung punto. Props doon. Lakas nun, Sik. Round 2 default. Ito kung yung round 1 sinabi ko na beatable yung round 1 ni Sisik. Sa pagkakataon na to, feeling ko may hirapan si default na basagin yon, no? Beatable pa rin siya pero feeling ko may mahihirapan, no? So I think yung round 1 kasi ni default tsaka yung round 2 ni Sisik parehas. So kailangan ni default ng mas malakas na performance, mas malakas dapat sa round 1 niya at mas malakas dapat sa round 2 ni Sisik. So ganon. Pakinggan natin. Lambanat mga default, go! Yo! Tangina kanina, 3 minutes, ngayon 5 minutes naman. Putang ina to, gustong umall out si Bak. Gago, mas boring ka pa sa third round ni Sak. Ina mo ka. Yun na yun, pambihira. Kung ganyan lang banat mo, malabong mapabow down to. Sa totoo lang, mas nahirapan pa ako magsulat ng isa-shoutout ko. Ha? Taga Montalban ka, di ba? Nakakagulat, magsalita ang kumag. Meron daw silang BGC sa gitna ng gubat. Puta, sarap bigyan ng upak. Nakakagulat, magsalita ang kumag. Meron daw silang BGC sa gitna ng gubat. Puta, sarap bigyan ng upak, magkabila ang bulak. Malaman-laman ko yung BGC, Bisaya Group Chat. Group what, bestie? Daming tropa sa FB, mga nakamaong at jersey. Sino bang leader nyo doon, ha? Si Terdy? Ha? Tingnan mo, proud member pa. Boss, tingin ko, cloud chaser ka. Yung pormahan nyo, parang jokes ni Sinyo. Outdated na. Tangina ka? Gago. Outdated na. Baka sabihin, di siya Bisaya. Yung Montalban sa Luzon nakabase. Alam ko naman pare, wag kang nang Anong magagawa ko? Magkakamukha kayo.
Probinsyanong gusto lagi sa inuman inaalok, tol. Ayaw mo sa pwestuhang nilalamok? Pag may kulang sa pulutan, ikaw unang nag-aamok. Ang dapat sa'yo, lingguhan sinasapok. Biruin nyo pag may elevator, yung pintuan kinakatok. Tapos nagaya ng long ride. Kahit kontra tag-araw, ako unang napawaw. Gear up, new suit, full combat ang galaw. Kaso lang daw buong tropa nangayaw. Paano ba naman yung motor niya? Kalabaw. Chill ride, kalabaw. Huwag kang sinungaling, may cobra ka sa akin. Di na lang tinali, pinapabomba pa sa amin. Kahit ganun ang nangyari, natuloy pa rin kami. Nung tumirik yung kalabaw niya, ayun, galit siya pre. Di raw tinulungan, tol. Mag-isip ka din kasi. Gusto mong itulak namin yung puwetan may tae-tae? Ha? Baka magrebat. Ano ngayon kung gamit namin ang kalabaw? Wala namang mali kasi nga tama raw. Wow, alam mo, kamukha mo si Pacquiao. Tignan nyo itsura. Mula ilong, bigote, tsaka binti na manas. Pati hati sa buhok ni Pacquiao hindi pinalagpas. Tanginan to, gumagang sign. Ang gayahin mo siya, tol, that's fine. Ang pinagkaiba nyo lang, wala kang punchline. Kaya, baka puro lang patawa. Walang barang maganda. Akala niya ata ay nalamang siya. Nagyayabang pa, wag kang mag-alala. Binabawan talaga para mailaban-laban ka. Ano ngayon kung comedy ang napiling atake? Dapat ba di na sinali kung walang malagim na sinabi? Huwag kang mag-alala pare, nasa round 3 lahat ng masasakit na detalye. Uling banat para... May pagkaano si default no? Hindi, sige. Sa round 3 ko na sasabihin. Baka may angulo rin si may angulo rin si Sisik about dun So, tignan natin. Pero may naririnig ako kay default na katunog ng battle hymns sa flip top, no. Mga putol ba? Yung mga putol ng mga linya. So, ayan. May pag-usapan natin. Round 2 bibigay ko yung kay Sisik. 9-8. So, baliktad sila. 9-8 sa round 1, default. 9-8 sa round 2, Sisik. So, pares silang may 17 points sa akin. So, ang napansin ko lang kay default sa round 2 is nag-focus siya sa jokes. Kita nyo naman, di ba? Yung itulak, tumirik yung kalabaw. Gusto itulak yung puwetan may tae-tae. Gago, tawa ko doon. Ayun, tawa ko doon. Pero, ayun, sabi ko nga, baliktad Yung round 1, isa sa mga sumira sa estilo ni Sisik. Yung yung mga jokes, no? Yung mga pasundot-sundot na jokes ni default. Isa talaga yun sa mga masasabi ko naging effective sa round 1 against Sisik. Pagdating sa round 2, buong round 2 kasi ni default nasa comedy And hindi naman naging effective yun or sabihin natin hindi naging enough yun para mabasag niya yung sobrang lakas na Sisik, especially sa second half ng round 2 niya. About dun sa, hindi niya nirebat yung Siguro masabi kung narebat niya ng mas malakas or ng malakas yung Trinity, sinasabi ni Trinity ng Underground Rap Battle League, 'di ba? So siguro okay pa di ba? Pero ayun. Puta. Kay Sisik yung round 2. So Sik round 3, nag-expect pa ako ng mas malakas. Kay default naman, sana sa round 3 alam mo yun, sana maging dikdikan yung round 3. Kasi on-off Si Sisik off-on, si default naman on-off, 'di ba? 9-8 sila parehas sa first 2 rounds, so parehas silang may 17 points para sa akin. Hindi ko na masyadong explain yung round 2 ni default kasi kita nyo naman jokes talaga jokes talaga yung pinaka main attack ni default sa round 2. Kay Sisik naman naging naging malakas yun para sa akin at hindi naging enough yung round 2 ni default para talunin yun. Kahit na may mga comedy, hindi naging enough yun kasi solid yung pagkakagawa talaga ni Sisik dun sa Trinity. Ang lupit nun. So yun, round 3 palag G. Ay Sisik, let's go! Boring. Sa tunay na buhay, siya si Carl Joseph Deloy. At si Carlos Deloy ang kanyang ama.
Ang masasabi ko kay Carlos, ang tanga-tanga kasi sa paghahalughog ko ng buhay mo, nalaman kong ampon ka. Ouch. Aroy na busted. Kaya sige, asarin nyo na akong walang adapter, at least hindi adapted. Kasi kahit tignan yung tindigan at postura, si Carlos mistiso yung itsura, habang ikaw parang pinahida ng barnis sa kaniga na pintura. Imagine nyo na lang, kamukha ni Val yung papa niya. Yung jeans parang doon niya nga kinuha. Tas maniniwala kaming tatay mo siya, para kang kamag-anak ni Ezekiel na figura. Action figure. Pero wala namang masama sa pagiging ampon. Kaya di na dapat humadlang. Kasi bilib rin naman ako sa yung stepdad. Siya ang sa'yo tumulong humakbang. Siya ang nagpaaral. At ang dahilan kung ba't muntik ka na maging seaman. Kasi di ba seaman din siya, pre? The best siya, pre. At ang tanging kapalit, sisisirin ka niya tuwing gabi. Mahal na mahal ka ng stepdad mo. Romantically. Niyayakap, hinahalikan at kahit pa sex din. Yung papa niya patay na patay. Parang yung lola niyang si Petring. Ouch! Ouch! Ano, itatanggi mong namatay si Nanay Petring noong August 18? Gago. Tangina mo, wag kang fulay. Gago. Tamos na yung nutrition man, pero yung lola niya nagko-cosplay pa rin ng lantang gulay. Pes kukunin ko siya sa hukay. Kasi gusto kong maranasan na sa nanay tumalo. Kukunin ko yung buto-buto, tas gagawin kong bulalo. Tas kukunin ko yung buto ng ulo. Lalagyan ko ng autograph bilang option. At sasabihin ito ang na-mark kong bungo. Alter ego ni Poison. Di mo man lang siya nadalaw nung kinailangan siyang i-dextrose. Inaagnas na kanyang lola at wala na ang remedyo. Sa nabutan mo lang. Nabutan mo lang ay yung lapid na sa libingan. Yung lola niya pure Pilipina, tas bigla silang inindian. Pero may iba tayo. Gago. Tangin na kasi ng rule sa liga nyo no? Paano masasanay yan sa damayan? Na kesyo di kailangan ng personalan sa battle. Tangin ng panggagaslight yan, yung rule sa inyo. Ang dahilan kung ba't pag sinabing pulo, iyakin. Tangin na matik na yan. Si Ed simula nung pumasok sa pulo, pinaiyak ng dami account. Sinisi pa kami, no? Hanggang susunod na buwan, ihindahin mo tong mga sinabi ko. Wala akong pake kung makancel Brad. Pinadama ko lang dito sa fault line kung ano meaning. Dami account. Feeling ko yun yata yung ano eh. Friend kasi kami ni Eds sa Facebook. Yung ano? Yung kay si Kenji ata yun eh. Kenji kaaway niya dun. Diba? So yun lang. Wala akong masyadong alam. Yak ng dami account. Sinisi pa kami, no? Hanggang susunod na buwan, ihindahin mo tong mga sinabi ko. Wala akong pake kung makancel Brad. Pinadama ko lang dito sa fault line kung ano meaning ng aftershock. Ang lakas nyo pa sabihan yung mga dayo sa inyo na welcome sa pulo. Mga feeling entitled cup. Ngayon ako naman magsasabi sa inyo na welcome sa battle rap. Time? Welcome sa battle rap. Hindi, mahirap bigyan ng judgment yung round 3 ni Sisik kasi parehas sila ng ano eh, parehas sila ng tabla, first and second round, parehas sila, 'di ba? So, I think we should proceed muna sa round 3 ni Default. Tingnan natin, pagtapatin natin kung sino mas effective, 'di ba? Pero effective yung kay Sisik, lalo na yung personals, ha. So, tingnan natin kung kayang basagin ni Default 'yon sa ipapakita niyang style. If ever na mabasag na default yon sa ipapakita niyang style against Sisik, baka matulad to ng round 1. Pero kung hindi, baka matulad ng round 2. So, depende sa performance ni default to. Kaya, proceed muna tayo dito. Welcome sa battle rap! Time! Welcome sa battle rap. Ulo lang pangit mo. Ano to? Hoy! Yo! FRBA, last game? Yeah! Yo! Ano, multi ulul. Kupal ka masyado.
Kung yan lang papakita mo, dapat nagsuntukan na lang tayo. Okay, sabihin ko na wala, kala ko may kakala ko gagamit. Hindi, sige, mamaya na. Sorry. Mamaya na lang. Ang papakita mo, dapat nagsuntukan na lang tayo. Ano to? No touch. Di ka naniniwalang may Diyos. Yan ang lagi niyang bida. Palibasa, nung bata siya, yung tatay niya hindi pa nakita. Masyado ng hassle. Tangina, kaparehas, katunog niya talaga yon, katunog niya talaga. So, katunog niya si Manda Baliw. Okay? Katunog niya si Manda Baliw mag-spit, lalo na sa mga setup ng jokes. So, yun. Yun lang. Ang malas pa, brother. Biruin mo, sa simbahan ka lang nakakaranas ng father. Tapos sa battle, ang una niyang pakay, kalaban ng magulang madamay. Di na nakakagulat sa bagay, sa ganun ka nasanay. Ang galing maghanap ng away, pero di niya mahanap kanyang tunay na tatay. May tatay ka? Nasan? Wala, iniwanan ka na. Hanapin mo sa bundok ng Himalayan, tanga. Atheist daw siya, kinang ina, pinagsisigawan pa niya. Magiging antichrist ka talaga kung lumaki kang walang kinilalang ama. Kaya, wala kang Diyos. Sino bang naiinggit nyo dyan? May nalalaman ka pang atheist, tol, kaka-internet mo yan. Naka ng pips! Yung tatay naghanap ng mas bata na chicks, tol, ang gara ng trip. Iniwan... Diba? Ang pinagkaiba lang eh. Hindi, pasensya na. Gusto kong putulin kasi gusto ko rinig ko sa kanya si Manda Baliw paano siya mag-perform sa mga setup ng jokes. Pero ang pinagkaiba lang, naka-multi to eh. So, baka yung iba hindi mag-agree. No? Baka yung iba hindi mag-agree. Pero may alam mo yun, pinaghalong Manda Baliw siya. Pero naka-multi. So, yung multi niya is parang Apex. No? Ganon ko nakikita yung default. No? Ganon ko nakikita yung kung paano mag-perform sa default. Manda Baliw sa mga jokes, sa setup ng jokes. So, alam nyo naman si Apex may mga jokes din. Pero, yun nga, naka-multis eh. Diba? Kaya, masasabi ko na halong Manda Baliw niya na Apex. Especially, actually, sa rounds 1 and 2, naririnig ko sa kanya si Apex sa mga rhyming. Sa mga jokes naman, Manda Baliw. Silang dalawa yung battle MC na naririnig ko kay default. So, ayun. Yun lang. Kayo, di ko alam kung anong tingin nyo doon, pero para sa akin, ayun. Tol, kaka-internet mo yan. Naka ng pips! Yung tatay naghanap ng mas bata na chicks, tol, ang gara ng trip. Iniwan kayo kasi yung nanay mo para sa street. Ha? Ano, masakit na? Hindi. Maiba. Pamilya sa probinsya masaya. Nagdadamayan ano't ano pa. Kaso pag brown out sa kanila, kinang ina, talo-talo na. Kakaiba mga tao sa inyo. Kundi loko-loko, sira ulo, tapos buto-buto. Paano di magiging abnormal yung DNA nyo gulo-gulo? Tibay ng panga. Alam mo, tol, yung pamilya nyo tanga. Gago. Isipin mo yung jowa mo ngayon, pinsan mo pala. Pinsan mo pala? Hoy, sisik, manahimik ka dyan. Kung sasabihin mong pag-ibig pa yan, tol, kadiri naman. Para kayong 3GS, magpipinsan, nagtitirahan. Pipinsan, nagtitirahan. Tapos, ano, asawa mo na, pinsan mo pa? Grabe sa haslin. Anong call sa inyo niyan, ha? Aspin? Tanginang trippings yan, daig pa single mom. Pag nagkaanak kayo, turukan mo ng 6 and 1. Literal yung banding, kaya happy si Bay. Relasyon nyo parang kanta ni Kendrick Lamar, family ties. May meme sa Facebook about having relationship with relatives. Niyayabang pa yung pinsan, kamukha naman ni Peppa Pig. Can somebody bring him to sell? Ibaon sa lupa, mga 6 feet to hell, tol. Alam ko, it's not easy to tell. Kaso ang creepy mo, sir. Nakita ko yung comment mo dun, oh. Too risky to share. Too risky to share. Di ba pagiging evil sa God?
Dapat to magkumpisal kay Sister Abad. Manahimik ka, Brad, wag kang feeling angat. Yung pinsan niyang di pa marunong maglakad, fininger agad. Ano? Sakit na. Gago. Ganyan talaga pag si Default nagbalik na. Kaya, given na to bay, mga hirit ko panay, imposibleng sumablay. Pagkatapos ng battle, wag kang mahiya, tol. Libre umaray. Time. Tayo, magingay para sa laban na yun! Gago, ang lakas. Malakas yun. Kaso... Okay, magkaiba ng atake. Jokes versus personals. 'Di ba? So, dun pa lang malalaman mo na kung ano yung mas matimbang. 'Di ba? So, para sa akin, mas matimbang ang personals. Tangin ang bigat ng mga sinabi. Although, si Default meron siyang, may mga, ano rin may mga personal jokes din like yung, I mean, may mga personals din pero dinadaan niya sa jokes, no? Yung Aspin, ano yan, tawag nyo Aspin, yung, ano yun, magpipinsan, nagtitirahan, diba, ganun may ganun din. So, at some point, may angulo tayo na pwede nating sabihin na parehas, diba? Pero, doon tayo sa style na pinakita nila sa buong round. So, I think round 1 and 2 table. So, hayaan na muna natin yon. Wag na natin siyang pag-usapan. Round 3 tayo mag-focus. Round 3 ni Sisik, puta, bigat nun. Mabigat talaga yung personals niya from start to finish ng round 3 from start to finish ng round 3. Consistent na atake, mararamdaman mo yung mararamdaman mo yung bigat ng bawat linya ni Sisik doon. Tsaka ang ganda ng mga palipat-lipat na angulo ni Sisik, 'di ba? Una sa tatay, pangalawa, patay na patay siya, parang lola mo, August 18. Tapos may iba, ano ba yun? Yung transitions from tatay, lola, sino ba yung mga sinabi ni Sisik doon? Basta, yung transitions, ang angas doon. Ang galing ng pagkakadugtong-dugtong niya yun na angguluhan na niya yung tatay, magta-transition sa lola, tapos na angguluhan na niya yun, may punchline doon, may personals doon, malilipat sa iba. Galing, di ba? So, solid. Tapos yung ender niya pa na welcome sa battle rap. Although, nagamit na yun ng iba, pero tangin na ang ganda nung pagkakagamit niya doon. Mabigat, personals, solid na performance para kay Sisik. Round 3 ni Default, sabi ko nga, it's either magagaya ni Default yung performance sa round 1 or magagaya niya sa round 2. And nagulat ako, naging maganda rin yung performance ni Default dito. Pero sabi ko nga preferences na lang talaga. It's comedy or jokes versus personals. Punto. And sa battle rap, para sa akin, lamang talaga ang personals. Although sa entertainment, jokes talaga, yes, kwela yon. Pero I think, round 3, I'll go with Sisik. So, rounds 2 and 3, Sisik yun. Kasi, para sa akin, yung atake ni Sisik sa rounds 2 and 3, parehas. Naging malakas yon, naging effective yon, diba? Especially round 3 na, para sa akin, ayun pa nga yung pinakamalakas niya. Diba? Nagustuhan ko yung personals, naramdaman ko yung sakit nun, yung bigat nun. Then, kay Default naman, round 1 yung pinakamalakas para sa akin. Round 2, bumaba ng konti. Pero yung round 3, ang hirap mag-decide sa round 3 kung paano ko siya bibigyan ng score kasi para sa akin 1 and 3 niya halos magkaparehas lang, pero hindi lang naging ganun ka-effective yung round 3 niya, 'di ba? Against Sisik. Kaya para sa akin same yung 1 and 3 ni Default. Kaya 9 points yan parehas sa akin. Then kay Sisik naman pataas. Rounds 2 and 3 pataas, no? Parehas yung atake, kaya tsaka sabi ko, 'di ba, strongest round pa nga ni Sisik yung round 3 Kaya it's a 10-9 in favor of Sisik. So that's 27 points for Sisik. Then kay Default naman is 26. So dikit. 1 Default yon, 2 Sisik, 3 Sisik. So sa scoring natin, possible pa talaga na tumabla yon, pero sa preference ko lamang yung bigat ng ng concept ni Sisik sa round 3 compare sa mga comedy na okay for entertainment, pero hindi enough para matalo yung ganong performance si Sisik na mabigat yung
dalang konsepto. 'Di ba? So, yung personals, no. We don't know kung totoo 'yon, pero nagustuhan ko yung yung pagkakalatag, ganda nung pagkaka-deliver, convincing yung atake. Sisik 'yon. 27 to 26, dikit. 2 and 3 sisik. 1 default. Yo, plat! Ano na yun? Hype beat, mad shot, LC. Urado, tengan show my name, JC. Maraming salamat. Yun. Pero, ang boto ng Urado, 3-0. Magingay para kay Sisik. 3-0 sisik. So, judges tayo. Next battle natin, Lennox. Shoutout sa Triangulo, Mertes, Undrafted. Shoutout kay Ronico at shoutout kay kay Marlon. Saka kay Kilua. Siya nagpanalo. Ayun, Blizzard, binoto ko si Sisik. Round 1, binigay ko ng konting-konti yung kay Default. Kumbaga, kanya talaga yun. Parehas yun. Pero yung bumanat kasi si Default, feeling ko parang kaya niyang daragin si Sisik. Although maganda na ang pinakita ni Sisik nung round 1, pero mas natripan ko yung kay Default. Sa round 2 at 3, dun na naging dragging ni Default na talagang puro family. Parehas pa kami ni Blizzard ng ng boto, 2 and 3 sisik ko. Family matters lang yung naging angles niya na hindi talaga naging direkta kay Sisik. So, 2 and 3, aggressiveness, consistency, tsaka 1-2-1-2 ni Sisik. 4-bar setup, effective lahat. So, yun. Round 1 default, round 2 and 3 Sisik. Yo, Fortune Dahagda. Round 1 binigay ko ng tabla kasi parang yung intensity nila tabla lang din. Tapos yung parang level of difficulty ng mga linya nila para sa akin yung tabla lang. Round 2 dun binigay ko yung edge kay Sisik. Konti lang naman yung lamang niya kumpara. Kumbaga, mas natripan ko yung mga linya niya doon. Tapos round 3, tingin ko doon na nag-take over talaga si Sisik. Props pa rin kay Default, pero round 1 tie, round 2 and 3, Sisik. Okay. So yun, 2 and 3 sisik, diba? So yun, binigay lang niyang tabla sa round 1. So, Jabo. Ayun, para sa akin yung pinakadikit nilang round yung round 1. Tapos round 2, dun na parang yung momentum pumanig na kay Sisik. Nagtuloy-tuloy na yung momentum niya mula round 2 hanggang round 3. Tapos yung round 3 nila, parang yung parehas silang round 3, parang nagsasalamin sila eh. Parang tinira ni Default yung magulang, tapos ganun din ginawa ni Sisik sa round 3 niya. Pero parang mas strict ko yung flavor ng ginawa ni Sisik. Yes. 1 to 3, binoto ko si Sisik. 1, 2, 3. Pero ayun di ba? 2 and 3 talaga kay Sisik talaga yun. 1 kay Default talaga yun. So, pero ang boto ni Jabo is 1, 2, 3. So, parang overall na lang din yung judgment ni Jabo dito. So, yun. Shoutout kay Sisik. Sana nagustuhan mo. Sana mapanood mo. No, itong battle na na-request mo sa akin. So, ayun. Tangina, hindi sa bias pero tangina lakas ng Default sa round 1. Pero 2 and 3 talaga. Nag-switch bigla yung momentum. Ganda ng mga angles ni Sisik doon at ngayon ko lang yun narinig. Kaya props doon. So, ayun. Next battle, Sik, pucha. Lakasan mo pa. Yun lang. And Default naman, siguro konting konting mix pa ng estilo kasi more on jokes yung naging atake ni Default dito, which is hindi talaga ubrak if ang natapat na estilo is mga punto, mga seryoso na linya, mga personals, no? So feeling ko yun lang. Balik ba tayo sa hindi, baka pulo yung next natin. May isang request dito na pulo so baka pulo tayo. So kagabi, uploaded. Ito speaking of angles speaking of ginawang angulo ni Sisik. 'Di ba? Kagabi uploaded natin yung yung Sensei vs Kulas sa Motus, then ito Default Sisik, tapos re-reviewin natin next pulo, 'di ba?
Angas lang. Sumakto pa sa ginawang angulo ni Sisik, no. So abangan nyo bukas pulo yung yung re-review natin. Okay? So uploaded 'yon bukas. So abangan nyo 'yan. So yun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.